Nagulong na muli sa Lunes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scam. Pero malabo raw makadalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na isa sa mga pinatatawag. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong dahilan kung bakit hindi makadadalo si Bonoan sa Senate hearing? Jiggy, naantala kasi yung pag-uwi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa Amerika. November 11 pa umalis ng bansa si Bonoan at December 17 ang idineklara niyang return date, pero hindi nga raw natuloy ang pag-uwi ni Bonoan dahil na-delay umano yung pag-opera sa may sakit niyang asawa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nakausap niya sa telepono ang dating kalihim at sinabi raw sa kanya na inaprubahan ng Amerika ang hiling niyang extension na manatili sa California. Nangako raw si Bonoan na uuwi siya sa Pilipinas sa February 15. Kasama si Bonoan sa mga idinadawit sa flood control scam at may immigration lookout bulletin order laban sa kanya. Hindi naman siya bawal lumabas ng bansa, pero minomonitor ng mga otoridad ang kanyang pagbiyahe. Wala pa namang formal na kasong na isasampa laban kay Bonoan, kaya wala pa ring hold departure order na inalalabas laban sa kanya. At Camille, ano yung magiging proseso kapag hindi tumupad sa usapan itong si Bonoan na umuwi sa February 15? Jiggy, ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pananatili ni Bonoan sa Amerika ay nakabatay sa mga limitasyon at restriksyon ng kanyang visa. Sinubukan natin makipag-ugnayan sa US Embassy pero hindi sila nagbigay ng anumang impormasyon kung hanggang kailan lang pwedeng manatili sa Amerika si Bonoan. Ayon kay Attorney Martinez, kung sakali man nga na mag-overstay roon si Bonoan, ang US government na raw ang bahalang magpa-deport sa kanya. At dahil nga malabo na ring makadalo sa pagdinig ng Senado sa January 19 si Bonoan, sinabi rin ni Ambassador Romualdez na pwedeng magtungo si Bonoan sa konsulado sa California kung kailangan niya ng legal assistance. Yan ay kung sakaling kailanganin niyang mag-testify o magbigay ng sinumpaang salaysay. Narito ang pahayag ni Philippine Ambassador Romualdez. The most important thing is that he is willing to go back to the Philippines, and or if he needs to testify, he can testify. According to him, he's willing to testify in any other form through the internet, yung Zoom. Nasa Senate kung anong gusto nilang gawin, at of course ang ating our consulate and our embassy here in Washington is prepared to do whatever our Senate or any of our government institutions want us to do. Isa nga sa tatalakayin ng Senate Blue Ribbon Committee ay yung aligasyon laban kay Bonoan na nagbigay siya umano ng maling grid coordinates ng flood control project sa Pangulo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson kung papayagan nila na dumalo ng pagdinig si Bonoan sa pamamagitan ng video conference. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiki. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.